lalo namin siyang mababasag. So, it's out of VP Sara's interest. It's contrary to her interest na may mangyaring masama kay Ramil Madriaga. Basag kay Attorney Panelo. Itong si Attorney Palad na sinungaling na gumagawa ng kwento patungkol di umano sa 1 billion bribery kay Madriaga at pinagbantaan pa di umano ang buhay ng kidnapper na ito. Mukha pa lang ni Palad ang hinayupak, sobrang sinungaling na. Bibinta pa ba itong mga dramang ito? Trilyanis na trilyanis ang script ng animal, no? Sabi nga ho ni Attorney Panelo, hindi na po mananahimik si Vice President Inday Sara Duterte. Ay kailangan na po talaga niyang lumaban. Kaya basag na basag ang sinungaling na Palad. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell. Parang ahawa nyo na. Nang ma-notify po kayo kasi ang karamihan sa inyo walang notification eh. Paglabas, pindot lang ng notification. At suportahan po natin ang pangalawang channel ko, ang Bisdak Historiador. Mga kababayan ko, ang buhay po natin talaga mapaglaro, no? Meron talagang manggagamit at meron ding nagpapagamit. Kagaya itong si Madriaga, anak ng kagawang pinasok mo. Ano bang pinasok mo, Madriaga, no? Imbis hayay ang buhay mo sa kulungan, ayan, ginawa mong komplikado dahil sumama ka sa mafia sa gobyerno, sa sindikato sa gobyerno. Na ngayon, sinampahan ka na ng perjury ni Vice President Inday Sara Duterte at ang mga witnesses ay mga bigating mga militar. Sino po ang paniwalaan natin? Itong kriminal na kidnapper o yung mga militar na nagsiservisyo ng maayos sa bayan. Gumawa po ng eksena itong si Palad, no? Meron siyang kasinungalingang drama, no? Ito di umano ay tinawagan, no? O hindi nga tinawagan, siya tumawag. Si Madriaga ang tumawag ng tumag. Pagtawag ni Madriaga, di umano ay inopera ng 1 billion pesos para manahimik daw. At hindi po at mag-recant di umano patungkol po sa kanyang testimony labang kay Vice President Inday Sara. Animal kang Palad ka. Sarap mo palarin. At dinagdagan pa niya, pinagbantaan daw ang buhay ng kanyang kliyenteng kriminal dyan sa BJMP. Los nyo! Hindi po yan pinalampas ng kampo ni Vice President Inday Sara. Agad binasag po ni Attorney Panelo ang mga kasinungalingan ng magkamukhang animal, no? Ng abogado ni Madriaga. O bago ariyan, pakinggan po muna natin ito nga mga pinagsasabi ni ribat natin kasi huli-huli ang kasinungalingan dito eh. Itong si Attorney Palad. Ang Palad mo, sarap ang balusin. Ito, pakinggan natin yung sinungaling. We have our guests already waiting for us online, so let's bring him in. We had a report that an inmate from Camp Bagong Diwa apparently threatened Mr. Ramil Madriaga, who's currently detained in Camp Bagong Diwa. Alam mo, itong mga reporter na ito, itong si Ed Langaw at saka yung nakapink na gurang na ito, kasabwat talaga to, no? Sa mga paninira kay Vice President Inday Sara. Sa kanila unang lumabas itong kwento na to, may soul, no? Sa channel nila, Ed Langaw. Kayong mga bayarang media, may araw din kayong mga hinayupak kayo. Okay, go. Around March 3 of 2026. So let's bring in Madriaga's counsel, Attorney Raymond Palad. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Yan ang sinungaling. Okay ka, okay? March 3 daw, no? Pinagbantaan. Anak ng kabuti. Hay! Tige nga, tingnan natin. Magandang hapon din po sa inyo, dalawa sa mga nakikinig sa inyo. Good afternoon po. Sir. Did I get it right, sir? There was an apparent threat against your client, si Ramil Madriaga, doon sa Camp Bagong Diwa. Can you run us through what really happened and what you know? Ang base ko dun sa salaysay na binigay niya sa NBI is that ang kanyang free time para maglakad-lakad, lumabas doon sa jail is 5 to 6 p.m. So by that time, dapat wala nang ibang mga PDLs na naglalakad doon sa area. Arrangement. Narinig niyo yung sinabi niya, nagsalaysay daw sa NBI. So ibig sabihin, nung March 3 nangyayari, agad yung NBI nag-imbestiga. Pero putang ina, ang tindi ng drama niyo ha. Bakit ngayon lang binalita na di umano ang NBI ay mag-iimbestiga? Ang ganda ng inyong script, mga buang kayo. Huli na naman kayo. Na doon sa warden, na yung general population merong time na nasa labas sila, si Ramil naman nasa loob ng selda. Pagkatapos nung marami, saka naman siya papasok, maglalabas. Yun yung free time niya na mag-ikot-ikot. Putang ina, special treatment ha. Bakit hindi siya sumasama sa mga ibang PDLs, no? Na maglakad-lakad. Bakit nagsusulo siya? Ang galing mo, Bungit. Excuse po. Ang galing mo, John Beck. Yung kriminal na kidnapper, kinalingan yung mga hinayupak kayo. Putang inumin. Special treatment ha. Kailangan talaga si Madriaga maglakad, solo lang siya. Huwag kayong gumalaw ha. Maglalakad ako mag-isa. And then, ito nang nangyari, inassault daw eh. It was 5 to 6 yung alapit sa kanya. Magkaiba sila may iwasan, kumbaga, parang ganun. Yes, so, ganun po yung naging policy na pag may mga offline galugad doon, hindi sumasama sa general population si Ramil. Wow. So itong nangyari nung Uplan Galugad, bawal ka daw sumama, Ramil. Putang ina, napaka-special treatment talaga, no? Akala mo naman sinong kidnapper, hinayupak ka. Sinungaling, nagsama-sama. 3, 5 o'clock, around 5 o'clock.
nung palabas na siya doon sa second gate, yung control gate, Oh, may nagtatagong lalaki na doon sa gilid at paglabas niya, bigla raw binuksan ng lalaki yung gate at kinumpron may nagtatago daw na lalaki doon sa git. Daw. So anak ng kagwang, pag sinabi mo daw, hindi ka sigurado. Gumawa ka ng kwento. Kinumpronta daw yung nagtatagong lalaki. Akala ko ba siya lalabas mag-isa? Wala na yung mga PDLs na marami, yung general population. Bakit may isa? Ang inumin mga kwento na yan, oh. Hindi nga. siya. Hmm. And then, alam mo yung action na parang Oh. tinutusok-tusok siya sa tagiliran ng daliri. And Oh. then, alam mo yung parang naghahamon ng away. Tapos, and then nung tinutusok sa tagiliran, and then nung parang may dudukutin sa likod yung lalaki, bigla na raw tinulak ng malakas ni Ramil doon sa grills. Sa gilid nung pinabanggit siyang tinulak niyang papalayo at nagsisigaw siya ng tulong sa guard. Bigla na raw, tinulak. Raw na naman. Anong tinusok-tusok? Daliri? Ano yung daliri? Nakakamatay? Kung totoo man ito, nabayutan lang siguro yung PDL kay Ramil. Tapos biglang bumonot. Alam mo, hunghang na abogado ni Madriaga na sarap mo palarin kang palad ka. Pagbanta sa buhay, kung totoo yung kwento mo, hindi ka tusok-tusokin ng daliri. Ang itusok sa'yo, direkta kutselyo. Kung may balisong, yan ang totoong pagbabanta. Niwala siguro ako dyan na pinagbanta ng buhay, kung may tusok talaga sa tagiliran, ma-hospital ba? Kayo ka magdrama kayo, sobra-sobra, walang kwenta. Sana pinatusok nyo talaga ito ng balisong. Oh, yung duguan ba, tapos dinala sa General Hospital, no, sinugod. Pagkatapos nabawian ng buhay, ayan, sigurado. Talagang pinagbantaan. Kasi duda ako sa mga kwento mo kasi pag ikaw may treat ka, no, gusto kang gurgurin, bakit daliri itusok mo sa tagiliran? Dapat ang itusok sa'yo balisong buang tong hinayupak ba sinungaling na abogado. Okay nga, tuloy yung. And then nag-responde yung mga jail guard. Ang base doon sa report ng kasama ko sa akin na nag-visit kagabi, yung detainee na yun, supposed to be nasa loob ng selda. So nung tinanong ko, bakit nasa labas yan? Ang base sa investigation is that nag-disguise daw itong lalaki ng naka-basketball uniform kasi ang mga PDL na yan, naka-yellow yan, kagaya na sa screen. Lolo mo, nag-disguise na naka-basketball na uniform. Anak ng kagwang ka, pag merong PDL na nagsuot ng pang-basketball uniform, automatic yan, sitahin yan ng jail guard. Hindi yan makakalampas. Ayan ang totoo dyan. Kasi sila dapat talaga nakasuot ng kulay dilaw. Araw-araw po yan, yun yung uniform nila. Pero nag-disguise ang labo. Nung paglabas mo pa lang dyan sa pintuan, may CCTV yan nakamonitor eh. Hindi ka na makalabas. Sa kote ka na. Kung totoo yan, di ba may CCTV naman yung BJMP, ilabas nyo ang kuha ng CCTV. Kung totoo ba na itong hinayupak na kriminal na ito, kidnapper na ito, ay pinagbantaan ang buhay. Utas, ang galing mo magkwento, no? Kasinungalingan. Hindi nga tuloy yung. Basketball uniform na to, at nung pinapasok na yung general population, hindi daw po ito pumasok sa selda, nagabang doon sa isang sulok na malapit doon sa selda ng Delta 5 and 6. Basketball uniform. Pag sinabi mong basketball uniform, kasa jersey talaga, short at saka sando. So yun yung basketball uniform. Hindi ba nagugulat ang mga jail guards dyan? Bakit may nag-basketball uniform dito? Ano meron? Di ba? Sita ka kaagad, palad. Hindi ka na makaporma dyan, maniwala kayo. Ganun talaga yan sa mga PDLs. Naka-orange talaga yan sila. Na oras pag hindi sila nag-uniform, baka Bartolina abutin ho ninyo dyan. Stricto dyan eh. At nung confronting niya si Ramil, tinutulak-tulak niya, sinusundot niya sa gilid ng daliri niya. Papunta doon sa isang sulok, doon na sila nagkaroon ng minor confrontation nung Sinusundot ng daliri sa tagiliran. Nakakamatay ba ang daliri? Baka sinusundot yung with packs. Nababayutan nga. Anak ng kagwang, gumawa ka lang ng kwento, baklang-bakla. Sinusundot daw ng daliri, pininger. Yawards ka, palad. Nagmamarim palad. Ayan, doon na daw, nagtutulakan. ang maramdaman ni Ramil na parang bubunutin, may bubunot sa likod. Oy, bubunot. Bigla niya tinulak at nagsisigaw siya, then nag-respond yung mga jail guard at pati yung warden at nagtatakbo daw. Gago. Biglang daw tinulak at nagsisigaw siya. Gago, bayot. Saan ka nakakita? Kidnapper, kriminal, takot sa kapwa kriminal. Meron bang ganun magsisigaw? Hindi yan magsisigaw, rambol yan kung totoo. Sapakan agad yan. Walang sigawan yan. Anak ng kamuti, bahala na lang yung pag nakita ng jail guards dyan pa. Talagang pag commotion yan, konfrontasyon, parang bayot. Bayot ka. Sisigaw yung mga kriminal kidnapper kayo. Putang na, magkwento lang, sobra-sobra sinungaling nga. Ako sa akin walang ganun eh. Marami namang mga riot dyan eh. Pag may mga ganyang insidente, wala nang sigawan dyan. Talagang sapukan yan eh. Saksakan ang mangyayari dyan. Pero ito, nagsisigaw daw. Lalagilima, tulong, Trillanes, tulong. Ganun ba? Sigaw? Pag inumin mo sinungaling ang hinayupa ka. Daw yung detainee sa selda niya, and then of course nagpalitan ng kanyang PDL shirt. Pero na-identify siya ni Ramil doon sa mga photos na pinakita ng BJMP kung sino yung tao na apparently nakalusot doon sa security at inabangan siya doon sa gate na yun. So sino po yun? Ano, nakalusot sa security at inabagan siya sa gilid na yun? Anak ng kagwang. Putangin na, BJMP, ang liit lang naman yan. Hindi magagaya yan ng bilibid na ganung kalaki. Na mayroong pangyayari yan, kaunti lang, kitang-kita agad, lo mo, animal kang palad ka. Nga nga. Isa pong PDL na 2 weeks pa lang from Pasay, Oy, na 2 for weeks? investigation
pamilya daw po ng mga militar, sundalo, yung pamilya nito. And because of what happened, ang nag-decide yung BJMP na yung kasamahan ng detainee na yon, buong nasa selda, inilipat na sila sa ibang floor. Nahirapan na silang pumasok doon sa second floor ng Delta 5 and 6, kung saan nakadetain si Ramil Madriaga sa yung mga co-accused niya. And dinagdagan na rin ng additional control gates. As in, bago tayo makapasok doon sa selda ni Ramil, 2 control gates ang dadaanan natin ngayon. Unlike dati, isa lang yata. So, mas nagigpit po ngayon doon sa BJMP Annex 2 po. Tang inumin ng sinungaling na to, mantakin mo, tinanong kung sino ito. PDLs daw 3 weeks pa lang. Kagi no? 3 weeks ka pa lang gumagawa ka ng kagaguhan dyan. Napaka-imposible naman no, Palad. Siguro kung mga PDLs dyan ng mga veterano na matagal na dyan, baka maniwala ka no. Pero ito 3 weeks pa lang, maglalakas ng loob dito sa kidnapper na ito, Madriaga, na matagal nang nabilanggo dyan. Ginoo. Kung meron talagang nangyayaring detreat na yan, hindi ho sana, naglabas man kayo ng CCTV. No, may CCTV man dyan. Baka sabihin nyo, pundido, no? Pero nabanggit niya kanina ha, na yan daw yung testimonya sa NBI ni Madriaga. Pero bakit ang NBI ngayon pa lang nag-imbestiga? O, ito ha. O, pakinggan natin, mag-imbestiga daw yung NBI eh. Pero sinabi ni Palad na nagbigay na ng salaysay si Madriaga sa NBI. So, ibig sabihin, tapos na yung drama. So bakit ito ngayon? Nag-deploy na ng mga agent ang NBI sa BJMP facility kung saan Takin mo, nakadetain agent agad, ang no? napakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Yan ay para imbestigahan ang umano'y banta sa kanyang buhay at matiyak ang kanyang seguridad. Sa isang sulat kahapon, ipinagbigay alam ng abogado ni Madriaga sa NBI ang pagbabanta umano ng isang kapwa inmate. Dumating ngayong hapon sa Tingnan mo kahapon. Kahapon nag-inform. Pero nangyari March 3, ngayon nagsumbong na daw si Madriaga sa NBI. So ngayon pag magkandak ang NBI, putang ina dilabo-labo, nagsinungaling ka. Isang kasinungalingan. So sinakyan ito ng NBI. So ito yung nangyayari ngayon. Di na bibisto tuloy kayo. sa NBI headquarters ang abogado ni Madriaga na humihiling na alamin ang pagkakakilanlan ng inmate. Sabi ng NBI, tinatapos na nito ang pagkuha ng detalye sa insidente. Alamin ang pagkakilanlan ng inmate. Eh anak ng kamuti, di ba nagkwento na siya? Na di umano'y 3 weeks ago pa. 3 weeks na PDL. Tapos ang pamilya daw mga militar. Oh, ano yun? Tapos ngayon pa lang mag-imbestiga ang NBI, anak ng kagwang. Tapos sinabi, meron ng statement itong si Madriaga sa NBI. So kayo na lang gumawa pala yung statement na yan, kung gano'n. Kasi bakit ngayon lang kayo nag-imbestiga? Sabi alam na ng NBI. Tapos ngayon mag-deploy ng NBI agent. Tapos imbestigahan yung pangyayari, anak ng kagwang, inayupak na script na to, labo-labo. Sa pagitan ni Madriaga at ng inmate na bagong lipat daw galing sa ibang kulungan. Sa ulat ng Super Radio DZBB, sinabi ni BJMP spokesperson J-Rex Bustinera na nagkasagian si Madriaga at ang isang inmate habang nagpapaaraw nitong March 13. Nagkasagian! So iba ang kwento nito. O dito nagkasagian. Pero alam mo nagkasagian, nagkabanggaan, no? Pero doon sa kwento ng abogado na Palad, ay nilapitan si Madriaga at tinusok-tusok yung gilid ng daliri. Putang inumin tala. Tablado na. Nauwi raw ito sa sagutan na agad namang naawat ng mga tauhan ng BJMP. Inilipat na umano ng selda ang inmate. Putang ina, nauwi daw sa sagutan. Eh, ang sabi nagsisigaw. May sagutan. Tapos, ang sabi ng Deme, nauwi sa sagutan, tapos agad naman naawat daw ng mga jail guards. Hindi, kwento ng abogado na si Palad, nagsisigaw pa daw eh. Pagkatapos magsisigaw si Madriaga, ay saka ba daw rumisponde itong mga jail guards? Anak ng kamuno. Tingnan mo, dito pa lang nagkabulilyaso na sila, hindi na tumatama ang kanilang kasinungalingan kasi sinungaling. Alam nyo po ito, binasag agad po yan ni Attorney Panilo. Narito. Pakinggan natin yung sagot ng kampo ni Vice President Inday Sara. Doon sa sinasabing death threat daw po na natatanggap ni Madriaga po. Kung may death threat laban kay Ramil Madriaga mula sa bilangguan, definitely walang kinalaman dyan si VP Sara, and taliwas yan sa gusto mangyari ni VP Sara, kasi ang gusto ni VP Sara, ang gusto namin is sagutin niya yung reklamo namin, i-deny niya yung mga paratang namin laban sa kanya, para lalo namin siyang madiin kasi alam namin nagsisinungaling siya. So alam namin na kapag tinindigan niya yung mga sinasabi niya doon sa affidavit, lalo namin siyang mababasag. So, it's out of VP Sara's interest. It's contrary to her interest na may mangyaring masama kay Ramil Madriaga dahil confident kami na si VP Sara ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Opo. Sa tingin po ninyo, kung may opinion din po ang pangalawang Pangulo, bakit umabot sa ganitong sukdulan? Kasi naniniwala ang pangalawang Pangulo na ito'y gawa-gawa lamang ng mga akusasyon. Meron po ba siyang kung bakit umabot sa ganitong klase? At meron na ba kayong nakitang parang trend? May mga ganito rin bang ginagawa noon pa, lalo na sa paninira against sa mga Duterte po, attorney? Yan yung sabi mismo ni VP Sara doon sa statement niya, at sinabi niya rin sa aming mga abogado niya, na kaya siya nag-file din itong perjury complaint kasi ito yung same style na ginawa nila kay Pangulong Duterte noon, tanim witness.
I think ang pinangalan niya itong si Matobato at Las Cañas. may isa pa, nakalimutan ko lang kung sino. Las Cañas, So, isa. ang sabi niya sa amin, hindi pwedeng hayaan na lang tong mga to. Sabi niya, ang pagkakamali ni Pangulong Duterte noon ay hinayaan niya lang kasi confident siya na kapag umabot ng korte, mapapawalang disregard itong mga testimonya na to dahil hindi credible, hindi totoo. So, yun ang iniiwasan natin dito na habang hindi pinapanagot, baka lalong gamitin ito, 'di ba? Baka marami pang sumakay dito. Kaya dapat i-address na. Yung mga nababanggit na institusyon, kung Correct ka dyan. Kagaya nito, maraming sumasakay ginamit sa impeachment ni Leila de Lima at ni Trillanes. Ito, dagdag pa na berada ni Attorney Panilo patungkol po dyan sa mga detrit na yan. Ang sabi po ni Attorney Panilo dyan sa post sa kanyang Facebook, walang kinalaman si BP Sara sa anumang banta sa buhay ni Madriaga. At nakikiisa kami sa panawagang bigyan siya ng karagdagang proteksyon. Nais naming manatili siyang buhay at nasa mabuting kalusugan dahil siya lamang ang makakaamin kung gawa-gawa lamang niya ang kanyang testimonya laban sa VP at kung sino ang mga handlers niya para makasuhan din. Kung manindigan siya sa kanyang testimonya, nais naming lumantad siya at magbigay ng mas detalyadong paliwanag sa kanyang sobrang pangkalahatan at malinaw na gawa-gawang mga akusasyon upang lalo namin itong mapabulaanan. At meron pang sa dulo nga #ProtectMadriaga. Alam niyo po, itong ganyan, mga akusasyon na yan, gurgurin daw si Madriaga, hindi yan gawain ng mga Duterte. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Si Trillanes, Leila de Lima, bakit mabuhay ang mga animal? Kung yan ang talagang gustong gawin ng mga Duterte, bakit si Mutabato at Las Cañas, bakit buhay pang mga ugag? Yan lang, simplihan lang natin. Noon nung nasa kapangyarihan ng mga Duterte, 2016 at saka 2022 hanggang 2022, bakit itong si Trillanes at si Leila de Lima hindi man nagurgur, hindi man pinagurgur? Ngayon tuloy na wala nang sa kapangyarihan ang mga Duterte na ginigipit-gipit na ng Marcos admin at kung ano-ano nang pinanggagawa laban sa mga Duterte. Magkakaroon sila ng ganito, tangka sa buhay ni Madriaga, anak ng kagwang. Ikaw Madriaga, itong pinasok mo, dali ka talaga dito. Sindikato ito. Kung meron mang nangyayaring pagbabanta sa iyo sa buhay mo, malamang hindi sa grupo yan ng mga Duterte, kundi grupo yan ng mga Marcos. Kung meron Kasi sila ang may kakayanan. Sila ang nasa kapangyarihan. Sino may kontrol ng BJMP? Marcos admin, John B. Crimolia. Sa tingin mo ba kontrolado? Di Vice President Inday Sara yung BJMP, anak ng kagwang, under yan ng executive. Sinong sekretary dyan? Si John B. Sinong may kakayahan? Kayo, mga bubunistang tanganista. Kaya yung drama ho ninyo, tigilan nyo yan. Alam mo, drumama lang dahil gustong ilipat, itong si Madriaga, baka palabasin dyan, ito na yung premyo sa kasinungalingan. Pero kung mayroong mga ganyang insidente, hindi ho sana, nagpakita kayo ng CCTV. Bakit ngayon lang ang NBI gumalaw? Pumunta ka pa. Pero sabi ng sinungaling na Palad, may statement na, binigay sa NBI. Hindi tapos na alam na pala ng NBI, noon pa, noong March 3. Pero ngayon pa mag-imbestiga, anak ng kagwang, pumunta ka pa Palad sa NBI, huli ang kasinungalingan mo, hinayupa ka. Ito naman. Patungkol naman sa 1 billion bribery daw. Excuse me po, anak ng kagwang, nakakainit ng ulo Mantakin mo, meron daw, hindi nga tumawag sa kanya, siya tumawag. Binabribe daw ng 1 billion, 500 million to 1 billion, itong si Madriaga. Saan ang gagaling? Galing din sa One News, News 5. Sila Idlangaw at saka yung matandang gurang. Kasama si Palad. Pero binuljak din po yan ng kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Gagawa lang kayo ng kwento, palpak pa! Ito, bago natin ipagpatuloy, sige, pagpatuloy na natin muna. Animal. Okay. May ipopromote lang ko sana ako, suportahan po natin yung Tapang at Malasakit. Maglo-launch po mamaya, meron pong alas 5 sa Tapang, ibalik ang Tapang at Malasakit. Isiminay po yan, pakihanap na lang din yung YouTube channel. Ibalik ang Tapang at Malasakit, ganun din po sa Facebook. Pero sinishare ko na rin po, nasa channel natin yung link. Pa-subscribe din po. Pinag-host po niyan si Banat Bay, Busdada at si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan po. At ito. Ayan. Ayaw ko sanang ipakita. Papakita ko lang. Ayan. Ibalik ang Tapang at Malasakit. Kasama po dyan si Vice President Inday Sara, Busdada at si Banat Bay. Nagpa-picture lang po ako dyan. Hindi po ako kasama dyan. Maraming salamat po Vice President Inday Sara Duterte sa pagpapaunlak po ninyo sa amin sa Berada Agilatat. Maraming salamat din Banateros TV. Banateros, ayan. Kagaya niyan, nagpasilpi ako kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon ba, empleyado na ako ni Inday Sara? Kaibigan ko na ba si Inday Sara? Close na ba kami ni Inday Sara? PSG na ba ako ni Inday Sara? Bodyguard na ba ako ni Inday Sara? Empleyado na ba ako ng City Hall?
Kasi ganito yung ano, hindi nga nagaganon si Madriaga sa picture, tumabi lang eh. Kasi pag didiis ka, magaganyan ka talaga kasama si Inday Sara. Puta, puro mga gawa-gawa, mga kwento. Di ko mo nagpasilpi ka sa isang politiko, empleyado ka na, buwang ka. Mag-apply ka muna kung qualified ka. Hindi nga daw qualified si Madriaga na makalapit kay Inday Sara eh. Di ba? Kasi kidnapper nga eh. Ang mga qualified na lumapit kay Inday Sara, kagaya ko. Pinapakita ko lang yan ha. Baka sabihin ninyo nagyabang ako. Pinapakita ko lang para patunayan po natin na kahit magpa-picture ka sa isang politiko kagaya ni Inday Sara, hindi ka empleyado, buwang ka. Huwag mong isipin ikaw ay close mo si Inday Sara. Gumawa tayo dahil supporter tayo at magpasalamat tayo, pinagbigyan tayo, pero huwag niyong ipagmayabang. Picture lang close agad, yaward. Picture lang empleyado agad, bodyguard agad. Anak ng kamuti kayo. Kagaya itong drama-drama. Ito naman tayo sa di umano'y 1 billion bribe. Bribery. Anak ng kagwang kasinungalingan. Kay Madriaga, wala na. Hindi na alam ng kampo ni Madriaga kung paano sila magsinungaling ng tudo. Ang mga mukha na ito, mga demonyo. Magugulat kayo kung paano nakuha ni Madriaga yung di umano'y may alok sa kanya. Siya pa tumawag. At anong organisasyon? Anak ng kamote. Ito, pakinggan natin yung kasinungalingan ng hinayupak. Ang huling usapan ni Ramil doon sa isang kasama niya sa isang organisasyon is to quote yung words, yung salita ni Ramil may 500 million dito to 1 billion name your price. You don't need to reckon, basta wag ka lang magtestigo. Some words to that effect. 500 to 1 billion na pondo, name your price. Kahit hindi na daw mag-recant, basta hindi titestigo. Ulala. Akala ko name your price, pero bakit mayroong amount? Hindi sana blanco yung amount. At yung nagbibigay ng amount, si Madriaga. Lo nyo. Sige nga tuloy, oh. Ganun yung parating sa kanya. Ganung amount. Basta name your price, bala ka. At sabi, hindi mo kailangan mag-recant, basta wag ka lang tumistigo. Sabi niya, tutuloy ko na yan. Hindi siya yung pera na yan, tutuloy natin yan. Kanino po yung sinabi yun? Kanino sinabi yun? Mismong si Ramil nakigamit ng phone doon sa BGNT kasi meron namang phone doon na Ha? Si Ramil nakigamit ng phone sa BJMP. Buwang ka. Bawal cellphone sa BJMP. Ha? Nakigamit talaga? Guard, bakit Mel? Pwede pa gamit ng cellphone? Bakit? Tatawagan ko lang yung may mag-offer sa akin ng 500 to 1 billion. Ba't mo tinawagan pa? Sabi mo, hindi ka papayag, pero tinawagan mo pa talaga. Oh God. Oh. na pwedeng gamitin ng mga lawyers, ng mga detainee pagkatawag sa lawyers o sa kamag-anak. Meron siyang tinawagan na number na binigay ng misis niya. Sige nga, putang ina ko BJMP. John Beck Rimulya, sinabi ng animal na ito na meron daw cellphone dyan sa BJMP na pwedeng gamitin ng mga lawyers kamag-anak, no, at detainee. Ilabas yung cellphone na yan. Putang inumin niyo. Ang galing. Nasaan yung cellphone? Malamang yung cellphone na yan ay nandyan pa. Kasi hindi man cellphone ni Ramel, cellphone daw ng BJMP. Pwede daw gumamit. So hindi natapon. Sige, forensic natin yung cellphone na yan. Kahit na-delete yan, matitrace pa rin po yan ng telco. Ano yun? National Telecommunication. Telco nga. Not, yung NTC. Tama? Basta yun. And it turned out yung number na yun, mga kasamahan niya. If I'm not mistaken, kasi wala akong notes I think, kung hindi niya naging kasamahan to kung hindi niya naging classmate to sa College of Law, baka doon sa isip, na nakausap niya na may pondo sila. Hoy! Between 500 million to 1 B, name your price. So, yung misis niya. Yes, may group chat kasi itong mga kaibigan ni Ramil dito sa iba't ibang asosasyon at gusto nilang malaman yung lagay, tapos nag-iwan ng number yung isang ka-group chat. Then during the idalaw, binigay ng misis niya yung number, tinawagan ni Ramil yung number na to. Nung kausap niya, pinasa sa isang number at yung sinasabi, merong budget dito, name your price. And sabi nga niya, tuloy daw yung laban. Although kung sabi nga niya, si misis yung tatanungin, parang gusto nang tanggapin yan, parang wala sa problema. Pero yung mga anak, sabi nila, hindi papa, ituloy mo yan kasi the moment na gawin mo yan, wala nang maniniwala sa sinasabi mo. Putangin na, para bang may naniwala dyan. Naniwala dyan si Idlangaw lang at saka yung gurang reporter. Walang naniniwala kay Ramil, kagaya sa'yo, anak ng kamote. Paano nangyayari yung offer? Nagbigay ng cellphone number daw sa asawa. Tapos yung asawa pumunta doon sa BJMP, binigay kay Ramil yung cellphone number. Tapos si Ramil nakigamit sa BJMP, tinawagan yung cellphone number, na yun, inupiran. Tapos yung cellphone number na yun, nagbigay din ng cellphone number, so tinawagan yung isang cellphone number. Ang tindi na magbabribe kay Ramil. Talagang tawag. Sige nga, nasan yung CCTV tumawag si Ramil? Anong araw ng pizza yan? Call history, nasan yon? Anak ng kamote. At saka, kailan nangyari yan? Kaya sabi niya organisasyon, so yung isip-isip daw. Sige nga, kailan ba nangyari? Bago natin sagutin. Kailan po ito, sir? Ito. Kailan po ito, sir? Yung phone call ni Ramil dito sa sinasabing napag-usapan yung pera, it happened before February 14, 2026. Oy, ngayon Kung taon tinanong ko siya, na. anong relevance niya, tanda mo. Ito ni bagong Valentine's Day yun. Bagong Valentine's Day yun. Sabi ni Mrs., tawagan mo itong mga numbers na to.
Ano? Tawagan mo itong mga numbers na to. Putang ina mo. February 14. Di ba sinabi mo, isang number lang? No, yung kuha ng dala ng misis mo. At ngayon, binigay mo kay Ramel. Tapos si Ramel yung tumawag. No? Ngayon, bakit nagiging mga numbers na to? So maraming numero. Ang binigay itong si asawa ni Ramel Madriaga, ang tanga mo. February 14 daw, 2026. So yung isip daw na grupo. Anak ng kamote. Kailan nyo nagawa yung isip na yan? Noong panahon pa ng pangangampanya? 2022 pa yon. Hanggang ngayon, yung grupo na yan, may bilyon na pondo. Wow! Antindi ah. Nangangampanya kayo kay Inday Sara, tapos na yung pangangampanya. Tapos na yung election until now, existing pa rin kayo at may pondo kayong bilyon-bilyon. Lolo nyo! Lukuhin nyo tatan yung bangag na ang yung panga. Isang malaking kalukuhan. No? Tangin naman yung mga grupo nga namin na legit, yung mga isda na yun, na grabe, pati eroplano nga, barko nilagyan ng tatakang, wala na ngayon, tapos na. Kasi hanggang pangangampanya lang. Pero itong grupo ni Ramil Madriaga, naisip daw, anak ng kagwang hanggang ngayon, existing. Ang nakakagulat, merong bilyon na pondo. Oh, lala. Kwento nyo sa pagong yan. Kaya binara agad po yan ni Attorney Paulo. Binasag agad ang kasinungalingan ni Palad na ito na pinatulan din ni Idlangaw. Mga hinayupak. Kayo mga bayarang media, mga ano talaga kayo, mga kasabwat talaga kayo, promise, no, sa akin. May paglalagyan kayo, darating talaga ang panahon na uhulihin kayo ng Panginoon. O, ayan po yung statement ni Paulo Panilo patungkol po dyan sa 1 billion di umano nasuhol, anak ng kamote, para manahimik. Sabi po ng abogado ni Vice President Inday Sara Duterte, another ridiculous claim. And as usual, with Madriaga without proof. Also, what Attorney Palad doesn't understand is the VP Sara wants Madriaga to testify to his lies. Ayan, can be dismantled on cross-examination for the world to say there's no sense for us to stop him from revealing himself as a fraud. Tama na ang drama. Sagutin na lang ang kaso para magkaalaman na. Anong daming drama eh. Kasinungalingan. Sagutin nyo na lang yung kasong perjury. May pauso-uso ka pang 1 billion, kinagat naman din ng mga hinayupak na media. Alam mo sa akin guys, no? Ang gusto nga ni Inday Sara po, kaya nga nagsampa ng kaso si Inday Sara para panagutin. Ang purpose kasi nito, para mabasag din itong kasinungalingan ni Madriaga. Dahil ginamit po ito sa impeachment, tapos gurgurin. Tapos patahimikin. 500 to 1 billion. Walang naniniwala dyan sa bugagong ito. Ang galing gumawa ng script, butas naman. Sabi isang number, tapos naging dalawang number. Mga number daw. Tapos tatawag, manghiram ka ng cellphone. Di ba yung bribe direktang tatawag talaga? Paano ka tatawag? Walang cellphone si Madriaga. Puka sinungalingan. So ngayon, dahil walang cellphone si Madriaga yung tumawag sa cellphone number. Kaninong gamit? Putangin na, yung cellphone ng BJMP nagamit pa sa ganitong kagaguhan. Lukuhan, no? Tapos magtawag daw, may number pa na tinawagan. Walang maniniwala sa mga ganitong kasinungalingan. Desperado na ang grupo ni Trillanes, Laila de Lima at ni Palad. Isang nakakatawang kasinungalingan. Maliwanag po, bilyon, anak ng kagwang. Wala nang pera si Inday Sara pantos to sa abogado kay Kopwan doon sa dahig. Di ba? Dahil sa pinanggagago ninyo. Kay Tatay Digong bilyon pa. Tsaka hindi tumutugma. Yung sabi ni Ridon, magkano lang pera ni Inday Sara? 88 million lang. Eh yung offer dito, 1 billion. Negative. Anyway, basag na naman dito ang abogado ni Madriaga na sinungaling na si Palad. Wala na pong maniniwala dyan. Sobra-sobra ang kasinungalingan ng mga hinayupak na ito. Pag yan na convict itong si Madriaga sa perjury, kasama kang abogado ka, kasama si Trillanes at Laila de Lima, ang ipapakulong ni Inday Sara.